Magandang araw ho sa inyong lahat. Ito ho si Maluti Kia ng Maltik. Ang pag-uusapan po natin, no? Bakit ba nagrarally si Juan de la Cruz? Rally tayo ng rally. Ang daming rally, no? EDSA 1, EDSA 2, everyone is trying to mimic EDSA 1 and EDSA 2. Ano po ba ang pagkakaiba? Ang EDSA 1 po, nangyari lang yan sa Metro Manila. Okay? Ang EDSA 1, dahil si Secretary Enrile at saka si Armed Forces Chief of Staff General Ramos nag-withdraw ng support sa presidente at that time, si Marcos Sr. Okay? NCR lang po yan. Kaya nga ang sabi nung iba, kayo lang ang nag-decide na alisin ng presidente, kami naman hindi. EDSA 1. EDSA 2, ang pagkakaiba po sa EDSA 2, nagsanib ng puwersa. Si Secretary ng National Defense, Orly Mercado, at si Forces Chief of Staff, si Angie Reyes. Nagsanib sila ng puwersa, pumunta kay Presidente Estrada, at sinabi na withdrawal of support. No? May contention po dyan. May sinasabi na nag-resign si Presidente Erap, may nagsasabi naman na withdrawal of support. Pero ang nangyari po dun sa EDSA 2, dito rin lang ho yan sa Metro Manila, no? Hindi nationwide, no? Bakit po? Kasi ang seat of power nandito po sa Metro Manila, nasa Maynila. Ang Malacanang po ay nasa Maynila. At ang makikita po nyo, lahat ng botante, hindi naman lahat, mga 56% ng botante ay nasa Luzon. So, tama ba yung pag-aalis? Ayan po ay sinagot na ng kasaysayan at hindi po ako pupunta dyan. No, bakit po nagrarally si Juan de la Cruz? Simple lang po. Pag binuksan nyo ang saligang batas, sa page 1, may 3 pong kataga na naandon. We the people. Okay? Nandiyan po yan sa preamble. We the people. Meaning, sa pahina 1 ng ating saligang batas, sinasabi ang kapangyarihan ay galing sa taong bayan. Hindi po sa Chief of Staff, hindi po sa presidente, ang tao ang bumoboto sa presidente. So, we the sovereign people ay nasa preamble po. At critical po natin makita ang Bill of Rights, Article 3, Section 4, no? Yung po ay right to freedom of speech, expression, and peaceful assembly. So may right po tayo magsalita, di ba? Wag lang niyo sasabihin sunog sa theater, no? Pag sinabi niyo sunog, meron ho yung jurisprudence na yun daw ay hindi freedom of speech. Freedom of speech to agree, to disagree, that is the right of everyone. Okay? Freedom of speech to say yes and to have a contrarian view, opposing to yes, that is the freedom of speech. So, may freedom sa speech, pagsasalita, sa expression, kung kunyari, magsuot ka ng gusto mo, o maglagay ka ng tarpaulin na sinasabi ang pinaniniwalaan mo, expression. Yung po ay enshrined sa Constitution. At peaceably assembly. Ano po yung peaceably assembly? Abay, kung saan po kayo, magsasalita kayo, gusto mong sumigaw, peaceably assembly to redress grievance. Alam po nyo, ang nakakatuwa sa White House, sa harap po ng White House is a Freedom Park. So yung rallies, napakalapit sa White House sa Amerika. Dito po sa atin, medyo nagkakaroon na ng problema kasi yung freedom parks or free speech zones ay hindi naman natatalaga. May batas, public assemblies, may batas po yan. Pero, at nandun sa batas, ang sinasabi, ang LGUs ay kailangang mag-designate ng at least one based on the Reyes versus Bagatsing ruling noong 1983. Is the Rizal Park Freedom Park? Yes, it is. Yan po ang ruling sa Reyes versus Bagatsing. Tapos po, nagkaroon tayo ng Batas Pambansa 880 or the Public Assembly Act of 1985 na kung saan nga minamando na dapat may peace parks tayo para sa public assembly. Ngayon, umuwi na dun sa point na kailangan humingi ka ng permit. Dati ho, pag may freedom park ka, pwede ka dun tumayo. Kung 5 lang kayo nagsisigaw, okay lang ho yun. Pero
Pero dahil nagkaroon ng effort na lagyan mo kumuha ka ng permit sa local, sabihin mo kung ano yung rally, anong oras, para prior restraint yun, no? Dapat wala yun kasi sa demokrasya, talagang sinasabi ng saligang batas, may right ka magsalita, may right ka mag-express ng kahit anong gusto mo, at may right ka mag-rally. Kaya nga po, bakit nagrarally si Juan de la Cruz? Marami pong rason kung bakit kayo nagrarally. Marami pong rason, katulad ng may political issues kayo, nag-advocate kayo sa isang policy na gusto nyo ang Kongreso makinig, meron rin po yung economic concerns, kunyari po, kapapasa lamang po yung increase sa minimum wage, yun po ay dulot ng pagrarally. Pag Mayo 1, ay malaki yung labor contingent na nagrarally, karapatan nila yun, no? At naandyan rin po yung rason na religious and cultural events at public health and safety. So maraming rason kung ba't nagrarally. But essentially, it's asking government, hey, listen to us. Or you want government to redress your grievance. PhilHealth issue, pwede mag-rally yan. Kasi bakit ay naku, nawalan tayo ng pondo para sa PhilHealth, no? Nawalan po ng yung mga hindi covered ng PhilHealth na under the law ng universal healthcare, dapat may karapatan, in-increase ang premium ng members, tapos biglang inalsa ng subsidy. Ay yung subsidy ay yun para sa ilalakihan mo yung coverage o maglalagay ka ng bagong programa para makatugon sa taong bayan under the universal healthcare. So maraming rason kung ba't ka nagrarally. Dito sa Pilipinas, katulad nung sinabi ko dun sa isang video, no, marami pong naging mahalaga ang assemblies sa pagbubuo ng consensus ukol sa nakaupo. Nangyari po yan sa EDSA 1 noong 1986, nangyari po sa EDSA 2 noong 2001. Maganda po yung naalala nyo, yung Million People's March noong 2013 dahil po yan sa desisyon sa PDAF at DAP. Mga pork barrel po yun. Mukhang buhay pa rin ang pork barrel, no? Pag tinignan natin yung GAA 2025. Tapos may mga rallies rin po tungkol dun sa Anti-Terrorism Act ng 2020. So maraming rason kung bakit nagrarally. Kaya nga po napakahalaga nating tingnan yung ginawa ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang po yun Iglesia ni Cristo kasi marami pong sumama doon at karamihan middle class, no? Kasi nararamdaman na nila ang sakit ng presyo ng bilihin. So paano mo mapupukaw ang atensyon ng gobyerno? Mag-rally ka. Kasi sa pagrarally, nakakapagsalita ka, naririnig ng leader kung ano nangyayari, at hopefully, matugunan ng leader. Marami po tayong kasaysayan sa atin bilang bansa kung saan ang mga Pilipino ay nagrarally, no? Peaceful rally, there were instances in the past na nagkaroon po ng rally na madugo. Katulad po dun sa pag-clearing dun sa mga farmers nung panahon ni President Cory Aquino, no? Marami po yan. At usually, ang nagiging giitan, wala kang permit. Una. Pangalawa, dito lang ang usapan nyo, umaabanse ka. No? Kahit nga yung Nazareno, kung nakita nyo, no? Yung Nazareno, brinits yung police line up kasi gusto nila makapunta sa Ayala Bridge. No? So marami pong rason kung ba't nagrarally. Napakahalaga lang pong tandaan natin parate yung karapatan natin. Karapatan nating mag-express ng kahit ano. Okay? Pero may control rin po yon. Katulad ng sinabi ko, kung kayo nasa sinihan, bigla kayong sumigaw ng sunog, may jurisprudence po dun. Karapatan natin na mag-express ng gusto nating sabihin. At karapatan po nating mag-peaceably assembly. No? Peace, yung word, qualifier. Lahat po yan bumabalot sa we the people. Huwag po nating kalimutan yon. We the people. Imploring the aid of divine providence. So napakahalaga ho nating tingnan yung ating saligang batas na ganon. Kasi sa page 1, taong bayan ang nauuna. Ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share. At
Doon po sa mga gusto ng political diary, lagay nyo po sa comments at padadalhan po namin kayo. Libre po yan. Yan ang tulong namin para maintindihan nyo ang ating political history sa Pilipinas. Marami pong salamat.